Ang kwento ng isang criminology student na pinagbubuntis pa lamang siya, nakulong ng kanyang ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, pagkalipas ng mahigit 2 dekada, nakita silang dalawa. Yun nga lang, sa loob ng New Bilibid Prison. Ihanda na ang inyong mga panyo. Ano ka na, no? Buti mag-isog ng katawan mo. Guwapo. Ang e-bike na ba ngayon ang mga bagong siga sa kalsada? 10,000 pisong ayuda para sa buntis na misis. Naging 1,500 na lang. Paano nangyari yun? Sakit kayo, grabe ka. Sakit kayo, grabe yung bukila dito. Hindi sa maluoy, buntis pa dyan ko. At time out muna tayo sa mga K-pop at K-drama. Sa mga fans ng South Korean cartoons, siguradong matutuwa kayo sa pasyalang ito sa Cebu. Ano ma'am, sulit talaga. First time ko, pero sulit. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Isa marahil sa pinaka-memorable episodes namin sa Wanted sa Radyo ay yung may Bilibid inmate na sumulat sa inyong lingkod. Kalakip ng painting namin ng aking ina. Pero mayroon din siyang kahilingan para sa kanyang anak. Sabi nila, wala raw magandang nangyayari sa loob ng isang kulungan. Ang mga bilanggo madalas ay sumuko na. Pero ang hindi alam ng marami, may ilan sa kanila ang hindi nawawala ng pag-asa. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, yun, siguro sabi ko, ito, gagawin ko to para na hindi ko naman siya matustusan ng gusto niya, maibilhan ng gusto niya. Yun ang ginawa ko na magpipinta kay Sir Rafi. Natanggap ng aking programa ang isang sulat mula sa isang hindi pangkaraniwang lugar at hindi pangkaraniwang tao. Ang laman ng sulat, pagdadalamhati ng isang amang nawalay sa anak. Galing ito kay Randy Cañete na kasalukuyang bilanggo. Binubuo niya ang 40 taong sintensya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Hindi pa raw niya ito nakita simulat sa pool dahil nang makulong siya, nasa sinapupunan pa lamang itong si Joram. Bago makulong, marangal ang trabaho ni Randy bilang security guard. Pero napabarkada raw siya sa mga maling tao na naging dahilan para mawalay sa kanyang uniko iho. Gumawa pa siya ng isang krimen na kasama ako. Ayun na. Ngayon yung tao na yun, nawala na rin siya ma'am kasi pinatay rin siya ng isa naming kasamahan. Bali sa ginawa niyang mga krimen, bali scapegoat po kami. Taong 1997 nang maharap sa kasong pagpatay at pagnanakaw si Randy. Sa kaparehong taon, nahatulan siyang guilty. Dahil na rin daw sa lungkot at pagkakawalay sa mga mahal sa buhay, hindi inaasahang mahanap niya ang pagmamahal sa isang babaeng madalas bumisita sa kanya, si Ami Flores. At nahulog din naman daw ang loob ng babae. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Nagdalang tao si Ami. Pero ang masaya sanang balita, sinundan pa ng sunod-sunod na pagsubok. Ang palaging pagbisita noon ni Ami, naging madalang. Hanggang sa tuluyang maputol ang kanilang komunikasyon dahil naging komplikado ang kanyang pagbubuntis. Magtatatlong dekada nang nakakulong si Randy at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala raw siyang ginawa kundi itamang pagkakamali sa pamamagitan ng pag-iipon ng good moral record. Baka sakali mapaaga ang kanyang paglaya. Para hindi mabagot, sumali siya sa mga palaro sa loob ng kulungan. Nagbalik loob din siya sa may kapal. Pero ang talaga raw nagbibigay kulay sa buhay ni Randy sa kulungan, pagpipinta. Naging passion ko ng pagtrabaho ng mga art. Sige, tuloy lang ako. Maraming mga empleyado. Dati nung panahon ng SAF, ang dami nagpagawa sa akin. Mga bulaklak na may matitingkad na kulay. Mga ngiti ng tao
na puno ng buhay at kalayaang walang makapantay. Yan ang madalas na laman ng mga obra ni Randy. Yun nga lang, hindi ito sapat para punan ang pangungulila sa anak. Halos araw-araw, sabi ko buuin ko na lang pagdating ng panahon na lalaya ako. Siguro yun pang panahon na magkita kami. Mabibigyan kaya ng pagkakataon si Randy na muling makasamang anak? At kung magkita man, matatanggap ba ng anak na ang kanyang ama ay minsan naging kriminal? Paano kaya tumatakbo ang buhay ni Joram nang wala siyang kinagis ng ama? Abangan yan sa aking pagbabalik. Yan ang penguin na si Pororo. Una siyang napanood bilang computer-animated TV series sa South Korea noong 2003. Maraming naliw sa educational nitong tema. Kuminsan, tinatalakay pa nito ang pagtulong sa lipunan. Isa raw yan sa mga nagiging inspirasyon ng mga nagtatag ng kauna-unahang Pororo Theme Park dito sa Pilipinas. Taong 2014, ni-rebrand ng magkaibigang negosyante na sina Yong Jung Park at Justin Uy ang Imperial Palace sa Lapu-Lapu City para maging isang theme park na swak sa pamilya. So J Park was named J Park kasi lahat ng brothers and sisters who founded it were named J. And because of our religious background, we parang give it also to God, to Jesus. Puro mascots agad ng Pororo characters ang sasalubong. May iba't ibang games at activities na talagang kaaliwan ng mga bagets. Meron pa silang team pools, gaya ng wave pool, Captain Hook's pool, at itong isa, Mala Amazon River. Kaya swak na swak din sa mga mahilig sa swimming. May giant water slides pa. Kakayanin niyo ba ito? At kung gusto niyo mag-overnight, pwedeng-pwede rin. Nasa tabing dagat lang na Mactan itong Pororo Theme Park. Hindi raw mawawala ang beach activities gaya ng banana boat at jet ski. Ano ma'am, sulit talaga. First time ko pero sulit. Hindi ko masasabi, maganda talaga yun. Sa sobrang ganda ng lugar na ito, napili itong venue ng swimwear presentation ng Miss Universe 2017. Sakto rin kasi sa advocacy ng pageant na makatulong sa environment ang theme park. Dahil isa rin itong marine sanctuary. Dito may mga eksperto silang nangangalaga sa mga isda, corals, maging sa mga jellyfish sa lugar. Base kasi sa isinagawang case study ng British Broadcasting Corporation, isa ang Cebu sa mga bahagi ng Coral Triangle sa West Pacific Ocean na mabilis na nakararanas ng mga epekto ng coral bleaching. We also take pride in partnering with NGOs and private entities in conducting tree planting and coral planting activities in the property. And we are also very supportive in terms of conducting underwater cleanups in our marine sanctuary area. Nito lang nakaraang taon, nalaman ni Joram na nakakulong pala ang kanyang ama. Ang kinukuha pa niyang kurso sa koleyo, criminology o yung pag-aaral para maging pulis. Hindi na bagong kwento ng mga batang iniwan ng ama. Isa ito sa mga bagay na ayaw nating maranasan ng mga kabataan. Pero paano kung ang amang hindi mayakap, sa kulungan mo pa mahagilap? Sa isang bayan sa Negros Occidental, nakilala namin si Joram Flores, 22 taong gulang. Magmula na magkamalay, wala na siyang nakilalang tatay. Ang nagpalaki sa kanya, lolo, lola at ilang kaanak. Si Joram na yan, parang
anak sa pagkadalaga. Sulong anak lang yan ng papa niya na sa Monte. Hindi ko nga alam. Akala ko nasa abroad yung papa niya eh. May ibang pamilya na ang ina ni Joram, pero hindi naman daw nagkulang ang kanyang nanay. Maliban na lang sa pagkwento sa kung sino ba talaga ang kanyang ama. Wala naman po masyadong kinikwento yung pamilya ko tungkol sa tatay ko kasi parang nilihim po nila yung tungkol dun. Sa paglaki ni Joram, may mga araw na nakakaramdam siya ng inggit sa tuwing may nakikitang ibang batang kasamang kanilang ama. Pero hindi niya kailanman question ang kinagisnan niyang pamilya. Hindi ko na rin po naitatanong yung parte doon kay Papa. Kasi kontento na din po ako doon sa nagpalaki sa akin, nag-aruga. Hirap din sa buhay ang kinagisnang pamilya ni Joram. Dahil maikli ang kumot, natuto siyang mamaluktot. Itinigil muna niya ang pag-aaral at nagtrabaho sa Cebu. Noong una, namasukan siya bilang baggage loader sa Mactan International Airport. Nakitaan daw ng sipag at tiyaga si Joram. Kaya nagtulungan ng kanyang mga tiyuhin para mapag-aral siya sa University of Cebu. BS Criminology ang kinuhang kurso ni Joram at kasalukuyang nasa second year. Sa simula, ambisyon lang niya ang makapagbigay serbisyo publiko. Pero lumalim ang kanyang kagustuhang maging pulis nang ibunyag ng kanyang ina ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Birthday mismo ni Joram, ang regalo ng kanyang ina ay ang revelasyon na si Randy Cañete, isang bilanggo sa Bilibid, ang kanyang ama. Speechless po ako noon kasi wala. Sa isip ko po parang hindi ko alam yung sasabihin ko, yung pakiramdam. Parang pinagsakluban daw ng langit at lupa si Joram sa nalaman. Ngunit tiningnan niya lang ito sa positibong paraan. Ngayon, iisa lang daw ang kanyang hiling. Hindi na po nila napaprocess si Papa kasi matanda na po sila. Hindi po kaya ng budget na pumunta doon. Kaya yun nga po yung isa sa pinaka-goal ko po na hingin na tulong kay Sir Rapi na sana po ma-actionan po yung pag-apply ni Papa ng parol. At saka kung may pagkakataon po na makita ko po siya doon sa Muntinlupa po. Important dito si Papa mo kasi sumulat siya sa akin at yun nga ang pinaka-request niya na makita ka niya. Anong pangarap mo para sa Papa mo? Yung pangarap po sa Papa ko Pag ikaw ay nakapagtapos at paglabas niya, gusto ko po sanang makasama si Papa hanggang sa pagtanda po na kahit paano po mapawi din yung mga kulang na araw at taon na di po kami magkasamang dalawa. na makausap ko si Joram sa Cebu, nabanggit niya na sinubukan nilang bisitahin ang kanyang tatay sa kulungan. Pero nagkaroon daw ng problema sa listahan ng mga pwedeng dumalaw. Natagalan ang pagproseso sa mga papeles, kaya malungkot na bumalik ng Cebu si Joram. Kaya naman, sa abot ng ating makakaya, gagawin nating posible ang inaasam na pagkikita. Ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkita na mag-ama ang madamdaming tagpo sa aking pagbabalik. March 21, alas 7 ng gabi sa Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. May kinausap si Minicia sa tabing kalsada. Nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang humaharurot na cruiser e-bike. Nasa pool nito ang 4 years old na pamangkin ni Minicia na naglalaro sa kabilang bahagi ng kalsada. Kitang-kita sa video kung paanong tumalsik ang bata. Napatakbo si Minicia at ang kanyang kausap. At mabilis nilang isinugod ang batang si Oliver sa ospital. Si Minicia po kasi inutusan kong kumuha ng labada, ng dry cleaning, doon sa pinangyarihan kasi nung aksidente. Pag uwi nila doon sa shop,
Sabi po ni Minicia na na-aksidente nga yung bata. Siyempre nagulat po ako, nakita ko yung dugo sa ilong nang inupo ko po dun sa dryer. E di siyempre po, ninervyos talaga ako. Galos sa bibig at paa ang tinamo ni Oliver mula sa aksidente. Ang bill sa ospital, umabot sa 11,270 pesos. Base sa nakuha nilang CCTV footage ng barangay, nakilala ang nakasagasang e-bike rider bilang isang minor de edad. Residente rin siya ng barangay Burgos, ngunit 15 anyos nga lang siya. Dali-daling pinuntahan ng lola ni Oliver na si Ninita ang mga magulang ng minor de edad para humingi ng danyos sa nadisgrasyang apo. Pero naging tensyonado ang sitwasyon. Yung dalhin sa ospital. Usap kayo ate ng maayos. Kayo po ang magpalit sa sitwasyon na dumudugo ang anak nyo. Sinabi ko. Sabihin nyo na maayos kasi sabihin mo ng maayos. Inaalam ko nga eh. Mabuti nga. Sige na. Mabuti nga, nabangga. Ay, sa inyo na mangyari yan. Huwag ka magsasalita ng agensa. Sabi ko Ay, sabi mo mabuti pang nabangga ang apo ko. Parang gusto nyo pa eh. Apo ko ang nadisgrasya ng anak mo. Tandaan mo. Apo ko ang nabangga ng anak mo. May galit ka pa ha? March 27, bumalik sa ospital sina Lola Ninita para kunin ang findings sa pagsusuri kay Oliver. Subalit, ayon mismo sa ospital, walang lumapit para magbayad ng bill. Hindi naman po pwedeng hintayin ko sila kung kailan nila gusto yung magbayad, saka kukunin yung resulta ng bata. Kaya nga ngayon po, nilalapit ko kung ano po yung nararapat gawin sa kanila. Parang pinapanindigan po kasi nila yung huling mga sinalita nila dun sa video na, di kung gusto mo, di hospital mo, bahala ka dyan. Hindi ako lalabas ng kahit 5. Naka-aksidente na nga yung anak nila na dapat asikasunin rin nila. May responsibilidad sila dun sa pangyayari ng nagawa ng anak nila, pero hindi nila ginagawa. Muling ipinablata ni Lola Ninita ang insidente. Pero ang Violence Against Women and Children o VAUCI ng barangay, abay, areglo agad ang gusto. So gusto ko lang naman po, kung may lalapit sa kanila, maging patas. Hindi na po yung kesyo kilala si ganito, may ano po. Maganda po kasi yung kahit kilala mo, pag mali, o kaya hindi ka na po makisama, kumbaga. Yun lang naman po para maging maayos din po yung barangay namin. Maging hindi na po kami makakapagmadali pag pumunta po kami sa kanila. Hindi lang isa o dalawa, kundi paulit-ulit na dumaraan ang coaching ito sa tapat ng bahay nila Lola Ninita sa barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. Hindi mo alam kasi kung anong iisipin. Mahirap namang mag-isip ng masama, pero ano bang iisipin mo sa ganung tao na ni minsan naman hindi naman dumadaan dun, ma'am? Simula nung nagkaroon lang kayo ng pagharap sa barangay. Pagmamayari raw ito ng pamilya ng 15 anyos na e-bike rider na nakabangga sa kanyang apo. Pero ang sagot ng inireklamo, Hindi po totoo yun, ma'am. Siguro, baka napadaan po, pero yung sasadya inabombahan yung sinasabi nila parang sinadya bombahin sila, hindi po mangyayari yun, hindi ko po gagawin yun. Tsaka hindi ko po alam na may laundryan sila. Hindi ko talaga alam, ma'am. Sa inyo ko lang nalaman ngayon kung yung sinasabi nila yun. O baka kung napatingin ako na hindi ko talaga alam na kung sila yun o ano. Kasi talagang hindi ko talaga alam na may laundryan sila. Humingi ang aming team ng permiso sa mga magulang na makausap ang 15 anyos na e-bike rider. Siyang nakita sa CCTV na bumangga sa 4 years old na biktima. Pagkahiram ko po ng e-bike, dumaretso na po ako ganun. Bigla po tumid yung bata. So yun na po, tinamaan po siya ng siko ko pagkaiwas ko po ng manobela. Dahil dito, minabuti na ng kampo ng e-bike rider na ilabas ang buong kopya ng CCTV sa insidente. Makikita nga na ilang segundo matapos mabangga ang biktima, bumalik ang nakabundol at tila nakipag-usap. Binuwat ni Minicia ang pamangkin at dinala ito sa loob ng bahay ng kanyang kliyente. Sa buong panahong ito, hindi umalis sa kanyang pwesto ang e-bike rider. Lahat ng ito, pinatotohanan ng kanyang kaibigan na siyang may-ari ng e-bike. Bigla na lang pong may tumakbo na bata.
na kasama po ng batang mataba. Ano yung ginawa niyo? Pumunta na din po kami dun. Tinakbo po namin. Yung takbo ni Janan? Saktuan lang po, bigla din po kasing tumakbo yung bata eh. Ginilid niya po muna, bumaba din po siya nun sa sa e-bike po nun. Tapos bigla niya din po tinakbo yung bata. Gayunman, aminadong binatilyo, hindi pa talaga siya bihasa sa pagmamaneho. Ngayon po kasi meron tayong batas, yung revised katarungan pambarangay law natin. Doon po sa batas natin na yun, kapag may kasunduan po ang parties na in-execute po ng barangay, na dito ay ginawa niyo tong kasunduan sa pamumuno ni Kagawad Gina. Gina po. Kagawad Gina Garcia. Okay, pwede pong hindi na tayo pumunta ng korte. Kung 6 months pa lang to ginawa, March to, it is now June, approaching July, so wala pang 6 months po to, pwedeng barangay po mag-execute nito. No? Ngayon, sa kasamaang palad, hindi po lahat ng barangay natin alam yon. Siguro kailangan natin turuan ng onte yung mga taga-barangay po, no? Tungkol dun sa bagong batas natin, yung revised katarungan pang barangay law natin, RA 7309, if I'm not mistaken. Turuan po natin sila na pwede na nilang tuparin to para sa inyo, yung 11,200 something. Sila po ang sisingil. Kung hindi po magbibigay yung tao, pwede po sila, kasi walang pambigay, pwede silang humatak ng gamit, ibenta yon, yung proceeds nun ang gamitin pang satisfy ng inyong kasunduan po. Tutukan po natin, di ba? Kung sumobra naman po yung changes na hindi na po maganda, tutulong naman po kami doon sa magagastos para sa psychological therapy kung kailangan po, ganyan. Pero nakikita ko lang po si Sky ngayon, ano naman, masigla, di ba? Masigla naman. Masigla naman, masiyahin. Kasi hindi po ako magpapali. Pagbalik ng aming team sa barangay, agad na rin silang gumawa ng aksyon. Yun naman po nakabangga na bata, ni-refer na po namin for counseling sa MSWD po. Nagkaroon na po ng action? Yes, opo. Ano po naging action po? For counseling po yung bata nakabangga. Nagsimula na po yung counseling? Depende na po sa MSWD po. Mismong DSWD Central Office din ang nagpahayag ng kagustuhang makatulong sa 4 na taong gulang na biktima, maging sa 15 years old na e-bike rider na nakasagasa. Kung halimbawa may gamot na kinakailangan pong ibigay doon sa bata o merong pong medical procedure na the DSWD is ready naman po to provide assistance under its assistance to individuals in crisis situation. So pwede rin natin isilang i-subject for guidance and counseling kasama yung kanyang pamilya because alam naman po natin na yung pong minor hindi dapat din nag-ooperate ng electronic bike especially sa main roads or thoroughfare. Buti mag-usog ng katawan mo. Guwapo. Hi guys, good morning guys. Maganda pa ang mood na buntis na si Ann Villarin sa una niyang pinost na video tungkol sa natanggap na ayuda mula sa DSWD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos ang nakuha niya matapos pumila sa bigay ng ayuda sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Qualified ang pamilya ni Ann bilang isa sa mga lubos na naapektuhan ng El Nino. Yun nga lang, sinabihan daw siya na kailangan niyang dalhin ang nakuhang ayuda sa barangay. Wala ko kabalo guys, kung pila ko ani guys, kay ihatod pa daw sa barangay, kay sa barangay pa daw ni iagi guys. Makalipas ang ilang oras, nag-post ulit siya ng video, pero dito, humahagulgul na siya. Mura ni gihatag sa kuha 1.5 na. Dawat, 10,000 akong gawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka.
Sakit kay grabe yung bukina dito. Sa maluoy, buntis pa dyan ko. 2 araw din kasing pumilang buntis na ginang para lamang makuha ang 10,000 pisong ayuda. Pero pinawasan ito ng barangay ng 8,500 pesos. Hapon buo. Nang makarating sa DSWD ang nag-viral na post, agad kinumpranta ng mga tauhan ng kanilang regional office ang mga opisyal ng barangay sinawilan. Heto raw ang naging paliwanag sa kanila. They're in denial pero meron silang sinabi, kasi may sinabi sila na alam mo very vague yung sagot pero alam mo meron na para daw ibigay rin sa iba na nangangailangan. So may parang implied na pag-amin na parang we did it because may iba kaming magandang layunin rin. Pag nag-refer kayo hanggang sa refer na lang sana. Huwag nyo nang tangkain pa na kumuha ng processing fee, finder's fee, assistance fee, kung ano man tawag yan. Kasi yung ayuda na yan, para sa nangangailangan yan, buo na dapat para sa kanila yan. Hindi dapat yan pinapakilaman. Hindi naman maituro ng mga taga-barangay kung sino yung iba pang nangangailangan daw na binigyan nila ng 8,500 mula kay Ann. Kaya naman, agad sinamahan ng mga tauhan ng DSWD Region 11 ang ginang. Sinampahan nila ng mga kasong kriminal at administratibo ang kapitan at kagawad ng barangay. Walang may karapatan na kumanta sa benepisyo or sa grant or sa ayuda. Patuloy ang investigasyon kung ilan pang mga benepisyong dapat ng ayuda sa barangay ang kinuhaan din ng kickback ng kanilang mga opisyal. Ang DSWD Field Office 11 ay ibinigay po yung 8,500 na withhold niya po from her allegedly by the barangay officials doon po sa kanilang lugar. She refused to take the 8,500 na isinasa uli noong barangay officials. At yun naman po ay ginamit na po natin as evidence doon nga po sa kaso na ipinay against the barangay officials. Paalaala naman ng DSWD sa kanilang beneficiaries, wag na wag ibibigay ang anumang ayudang inisyu sa kanila. Kapag sa iyo nakapangalan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Sa iyo talaga yan, wala nang iba. Kung may magtangkaman na humingi o kumuha sa iyong ayuda, agad itong i-text o itawag sa hotline number ng DSWD na nasa inyong mga TV screen. Of course, the Department of Social Welfare and Development will cooperate and comply with all the necessary requisites to advance the investigation na ipapatawag nga po ng butihing senador. Randy, eto na. Nung malaman niyang nakakulong ang kanyang ama sa New Bilibid, ilang beses din daw nagtangkang bumisita si Joram. Ngunit laging napupurnada. Heto ng katuparan ng matagal na nilang inaasam. Nakilala natin si Randy Cañete mula sa New Bilibid Prison, isang ama na mahigit 2 dekadang nawalay mula sa kanyang anak dahil sa pagkakakulong. Dahil malayo sa pamilya, sa siling niya ibinuhos ang pangungulila. Nang malaman ng iba pang mga kamag-anak ni Joram ang ginawang pagsulat ni Tatay Randy sa inyong lingkod, tuwang-tuwa sila. Alam mo ma'am, hindi ko mapigil yung sarili ko eh. Alam mo na mapaiyak ako sa tuwa eh. Happy ako eh, Joram. Happy ako. Kahit na paano,
Hindi siya hindi siya talagang totoo yung loob niya ba. Nitong lumipas na taon lang, nabunyag sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama na nasa bilangguan. Sinubukan nilang dalawin si Randy pero nagkaroon ng problema sa mga dokumento kaya nabigo. Narinig natin kung gaano pinuno ng pagmamahal si Joram ng mga taong nasa paligid niya. Pero siyempre, may puwang pa rin na kailangang mapunan. Kaya naman, dinala natin si Joram at ang kanyang nobyang si Realin sa Muntinlupa para maibigay ang matagal na nilang inaasam na pagkikita. Randy, eto na. Kailangan mo 23. Sorry. Hindi ko na sabay pa yan. Pamit ka pa. Malaki pa sa'yo. Hindi na kita makanlong. Ito yung ano. Oh, sweet naman. Ayaw makanapan ng buhay mo. Dito na. Malapit na umuwi. Yung hanggang sa pag-aaral mo. Grabe yung effort. Kala ko doon lang sila. Kala ko doon lang hindi makumingi na puntaan. Lahat ng mga doktor na sumaybay ko special sa akin. Oo, salamat po. Oo naman. Dito yung ano. Oh, sweet naman. Okay. Malamig na yan. Buti mag-zoom ng katawan. Wapo. Ano sabi ng mga mamulat? Kayo nagpunta sa bahay. Yung mo kasama si mama mo? Laki na. Sali na siya na. Ano ka pa? Bala ka pa. Grabe. Maraming salamat sa panahon ninyo, sir. Hindi ko rin nasaan, sir. Yung akala ko doon lang yun eh. Nagpadala ako ng... ano? Mga brush. Sa pagpintura. Ayun kasi nagpipainting siya. Kailanganin mo sila. Thank you. Ang dami Sobrang dami to. Oh, nirilo. Nirilo din. Papalit. Relo para sa oras na nawala. Sapatos para sa mga pangarap na lakad na hindi pa nagagawa. Mga pagkain para sa salo-salo matagal nang inaasam. Damit bilang yakap sa mga malalamig na gabi. At sulat na punong-puno ng pagmamahal. Yan ang bit-bit na regalo ni Joram para sa kanyang ama na hindi pa rin makapaniwala na nangyayari na ang kanyang pinapangarap. Anong mensahe mo sa papa mo? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ngayon, nakita mo siya face to face. Sabi mo, meron kang gusto sabihin. Anong mensahe mo sa kanya? Sana, may matanong ka sa papa mo? Meron ka mo siguro po, pag uusapan din po natin kung kumusta ka dyan sa loob, kung anong lagayan mo ngayon. Saka gusto ko po sana na makalabas ka na po para mas maganda po yung bonding natin. Magkakasama po in private po. Yun lang po yung gusto ko sana, sir. Hindi pa natatapos ang regalo natin sa mag-ama. Sa pakikipag-usap natin sa Bureau of Corrections,
may dagdag silang magandang balita. Pag lumabas yung GCTA niya, makalaya na siya. Na naging may bagong decision po ang Supreme Court na ang heinous crime na nakomit ng pwede na pong sa bagong GCTA. Kaya kasi sa bagong GCTA po, nagdoble po sa kanilang good conduct time allowance po sa niya, dati maliit lang, ngayon nagdoble po. Siguro pag makakalabas na po siya pag yung guidelines lang po ang 27. So nakabuno na siya ng 20. Nakabuno na po siya para ma-cover hanggang 40 years niya. Opo, yung sa good conduct time allowance niya. Okay. So, ang tingin ko po makakalabas na po siya, malapit na po. In 4 years, so. Baka po mga 1-2 taon na lang po. Ayun na lang po, makakalabas na po siya. Malapit po. Salamat sir. Sa loob ng 2 o 3 taon, magkakasama na sina Tatay Randy at Joram sa labas ng kulungan. Malugod po nating babantayan ang pag-iikot ng kaso ni Randy, kasabay ang unti-unting pag-ahon nila sa buhay. Ang kwentong ito ay isang paalaala na sino mang tinanggalan ng kalayaan ng batas, basta't may pagsisikap na itama ang mga pagkakamali sa buhay, maiguguhit ang inaasam na kapalaran kapag sinamahan ng pagmamahal sa pamilya. Sabi ng ilan, bumibiyahe sila para mahanap ang kanilang mga sarili. Pero para sa iba, ito'y para maalaala nila kung sino talaga sila. Mistulang naging paglalakbay ang ating pagtatampok ng iba't ibang mga istoryang ating inaksyonan na may kapupulutan na mga aral at dagdag kaalaman dito sa ating programa. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.